Hello everyone, this is Mama Chai again and nandito ako ngayon sa loob ng aking mini greenhouse. Napakaliit lang talaga nito. Abot kamay lang oh. Ayan, ganun lang siya kaliit. Tapos dyan banda. So, sobrang liit lang to siya. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga tanim ko dito. Andito lahat yung mga tanim ko pag daytime kasi mainit siya at kitang-kita naman na talaga yung ilaw dito. Kaya iniisip ko na during daytime dito ko sila ilalagay. Tapos pag gabi na, ililipat ko na sila sa bahay kasi bababa ng 3 degree or I think sa next week magma-minus 2 degree. So, dito sila sa umaga tapos sa loob sila ng bahay pag gabi. Kasi itong mini greenhouse ko na ito, hindi siya ganun kakapal. Pag malamig talaga, pinapasukan talaga to ng lamig. At ang temperature ngayon dito ay nasa 28 degree, papunta na ng 30 degree. So, mainit po talaga dito. So, sobra talagang init dito. Napakasilaw nga eh. Kasi yung araw nandoon. So, I think masaya yung mga halaman ko ngayon dahil nakakita sila ng init. So, ipapakita ko sa inyo yung mga halaman ko dito. Simula tayo dito sa taas. Ito yung mga salad ko. Ito yung na-save na salad ko so far. So, meron akong dalawang klase lang ata to. Salad bowl. Green lang ata to. Tapos ito siya brown na salad. Makikita nyo naman nagsa-start na siya mag-brown. And ito yung beef tomato. 10 pieces lang to sila banda dito. At dito banda is yung okra. Ito yung red na okra. Tingnan nyo naman, lumalaki na sila. O, diba? Excited na si Mama Che magtanim. Tapos dito is eggplant to sila. May tumutubo na rin. Ayan. So, mga 10 pieces lang to sila. Hindi ko na dinamihan kasi wala akong enough space doon sa garden ko. And ito is broccoli. Ay, may few pieces na broccoli. I think 3 pieces lang ata yun sila. Nag-germinate sila. So, andito sila lahat. 1, 2, 3. Ayan, yan ang aking mga broccoli na nag-germinate. Ito yung mga own broccoli na na-saved ko from 2022. And ito is rutabaga. 3 lang sila. Own seeds ko din to sila. Ito na lang yung natira. Tapos ito yung yung parang heart shape na cabbage. May 10 din dyan pero hindi lahat nag-germinate. Ito yung ampalaya na first na tinanim ko. Until now, wala pa rin lumalabas. Pero bumili ako ng bagong ampalaya. Ni-germinate ko doon sa loob sa bahay sa plastic bag. At may 2 na lumalaki. And ito, madami sila. Rosin call ang pangalan nito. Ewan ko kung ano sa English. And dito sa kabila, beetroots. Ayan, may lumalabas na. Kala ko namamatay na to sila. Pero nung nilabas ko dito dahil nga sa init. 2 days na sila andito sa daytime. Dito sila start kahapon tsaka ngayon. So kaya siguro na naglalabasan kasi mainit kahapon din eh. And more on salad. Bagong tanim ko to after na yung nahulog yung mga tanim ko. Kasi isa sa mga salad yung nasira talaga. Ito yung salad na brown sa bowl salad. Kohlrabi. 2 lang yan silang na-germinate. And dito is another more celery to sila. 2 celery each cell. And dito is meron akong broccoli. Purple broccoli to sila. Andito banda. 1 lane. Tapos isa yung beetroot. Ito yung mga first na tanim ko. Kaya medyo malalaki na yan sila. Tsaka kale, yung scarlet. Yung ganito sila, purple, may malaki na. I think itanim ko na to sila next week kasi ito sila, nakapag-tolerate to sila ng malamig. And may protection doon sa lamig. Kaya ilalabas ko sila para mag-expand sila mabilis. And dito din is may green din to siya na kale. Ayan. And itong 3, ito yung red na okra, nakalagay purple pero red po to sila. Ayan, may nag-germinate na sila. Ayan. Ito, hindi pa masyado. And dito sa tabi, mga beans mo. Ito sila. May sitaw ako. I think, ilan bang sitaw dito? 1, 2, 3, 4 lang yung sitaw. May damo. Tanggalin natin yan. And beans, 1, 2, 3, 4, 5. 5 beans. Taka ito, bush beans. 1, 2, 3, 4, 5. And French beans ata tong last. Ayan. Din to sila, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sila. And ito, peanut to sila, tsaka green okra. Yan, may red okra ako, tsaka meron din akong green okra. Saglit at ibaliktad ko muna sila. And dito sa tabi, meron akong 10 munggos dyan nakatanim. Mabilis lang tong munggos sa itanim.
At saka okra, green okra to siya. Ayan, nagsisilibasan na yan sila, may maliliit na dyan. Tsaka okra, another green okra, ito yung first na tinanim ko, nag-try ako. Tsaka may peanut din akong tinanim, ayan sila. And more on beans dito. So dito may squash to sila, galing to sa stepfather ko na save akong seeds, kaya tinanim ko sila dito, malalaki na sila. Tsaka may pumpkin din ako, isa lang ata itong nag-germinate ito. Tsaka more sitaw, yan dami ko ng sitaw. The rest ng yung dito is ibibigay ko sa kaibigan ko. May beans din dito, tapos beans. Tatlong klase itong beans na itong tatlong portion dyan. Pero hindi lahat nag-germinate. So dito tayo sa kabila. Ito yung special peanut na 4 lang to sila. May own peanuts germination daw to siya. Na-curious lang ako. Parang ang cute kasi niya tingnan. So yung dalawa is nakalipat na sila. Kasi lumaki na yung sa seeds sa ilalim. So more on beans talaga. And ito tomato to, Roma tomato. May French beans, bush beans, tomato din yan. And more peanut. So I hope nag-germinate itong mga peanut. But they looks okay naman, they looks fine. So hoping, crossing finger. And ito yung tatlong Roma tomato lang yung nag-germinate. Mga old seeds ko to. So buti nagkaano ako ng Roma tomato. Kasi gusto ko ng Roma tomato, masarap siya gawing sauce. Ito dwarf beans. Dahil sa lamig to, hindi sila nag-germinate. Parang nasisira na sila. Ayan nagbabalbos. Tapos may amoy na din siya. So itatapon ko to siya at tatanim ako na ulit. Eto may melon to sila, 3 melon banda dito. Tsaka ito is watermelon, 3. And more beetroots dito banda. And summer leeks. Spinach, na-transfer ko na yung iba sa labas. Ito more on squash din. Corn. May broccoli ako dito. Lahat ito broccoli, purple broccoli. And more celery. Ito yung peanut na first na tinanim ko, nilagay ko sa baso. So ni-transplant ko na siya. More peanut din yan doon. Dito yung pak choy ko. Tsaka may mga tanim din akong bulaklak, nilagay ko yan dito. Kasi paggabi, tinatakpan ko sila dito para hindi masyadong lamigin. So ayan lang po sa loob ng aking mini greenhouse. So ayan, ito yung mga tanim ko sa loob ng aking mini greenhouse. Ayan. So, mamayang gabi, mga 7 ata, ililipat ko na to sila sa loob ng bahay. Kaya, so, ngayon labas naman tayo sa loob ng aking mini greenhouse. Ayan, andito lahat yung aking mga potato na tanim, yung blue, purple, gray na potato. At paggabi, ito lahat sila ipapasok ko sa loob ng aking mini greenhouse kasi lahat ng mga tanim dyan is ipapasok ko na sa bahay kasi lalamig na naman maya ng 3 to 2 degrees. And dito sa kabila is andon yung aking rabab. Masarap to gawin sa juice. Tsaka 3 asparagus. Ito, medyo malaki na sila pero hindi pa to sila pwedeng harvestin. I think after 3 to 4 years pa ako pwede maka-harvest nito. Ayan. At ito is garlic ko. Ready na ata to sila pag sa June or July. We'll see. And ito silang mga pot na empty na to. Dito ko itatanim yung mga tawag na to celery ko. At dyan, yung mais at saka doon is yung mga kale ko. And dito banda is yung aking bagong gawa na raised bed. So may nakatanim na dito na spinach. Ayan. So okay to sila, nakapag-tolerate to sila ng lamig at saka frozen. And dito din is may carrots, direct sowing to sila. Nakikita nyo naman na may tumutubo na. Pag medyo malaki-laki na to sila, saka ko pa sila ititrim spacing. Tatanggalin yung mga hindi strong para may enough space yung carrots. Tsaka dito ko din itatanim yung tomato ko. Tsaka leeks, summer leeks. Tsaka anong tawag nito? Summer leeks, tsaka salad. So, yan. May enough water sa loob. Ito yung first raised beds na tanim ko talaga. Yung first na nagsisimula ako sa pagtatanim. And andun na yung mga snow peas ko. Ayan, doon. Looking good sila. Tsaka yung radish din, may iba na medyo lumalaki na. And yung potato is nagsisilabasan na talaga sila. Ayan. Paggabi naman dito, pag medyo malamig, tinatakpan ko sila dito. Ito yung protection ko sa lamig. And very effective din yan siya. Ayan may mga lumalaki na radish. Mga radish to sila. And dito is yung pangalawang raised bed na gawa ko, which is my third raised beds na empty ba to sila. Dito ko itatanim yung aking mga brassica plant. And kung nakikita nyo is may nakalagay na net kasi nga tinatry ko silang protectionan ngayon while wala pa yung tanim para sigurado talaga ako na or make sure na or hoping na walang mga insekto na naglalagay ng egg. Ayan. So dito naman is yung
aking strawberries. Ayan. Itong strawberries na to, nag-companion ako ng onion. So may onion na nakatanim dito sa banda kasi marami kasi yung onion ko eh. Kaya ang ginawa ko is tinanong ko sila dito kasi may mga empty space din naman sa gitna. So sa gitna ko sila tinatanim katulad yan. Katulad yan. Ayan. Ito rin, ito yung first na raised bed sa strawberry. Second strawberry. You know, medyo malaki na siya. Tsaka, yan, yung bago yung strawberries ko na raised beds. May mga ano din dyan, onion. And dito, may onion din. Kasi ang dami talaga ng onion eh. 2 bag lang yung binili ko pero sobrang dami nila. And they're looking good oh. Ang hahaba ng mga dahon nila. And ditong empty space dito ko tinanim yung first na spinach ko. Pero nilipat ko sila doon. So, ayan. Kasi dito ko ilalagay yung beans ko eh. Dito naman is yung more on onion, red, tsaka yung yellow. Ayan. So, nimix ko lang sila dito. And syempre, pag may mga damo-damo maliliit, tatanggalin yan ni Mama Che. Para hindi mahirapan sa Mama Che pag maintain, di ba? Dito supposed to be is mga herbs ko. Pero unfortunately, walang mga herbs na tumutubo sa akin dahil nga siguro luma yung seeds na natira sa akin yung mga herbs. So, hindi na sila nag-germinate. And dito is more on potato, mga pots na potato. The rest ng potato ko kasi wala akong enough space ng raised beds na pagtaniman nito. Kaya ginawa ko is naglagay na lang ako sa mga bucket. And balak namin sana bumili ng greenhouse. Supposed to be this month. But then, pag bibili kasi ako ng raised bed, dito namin sila ilalagay. Diyan, dito sa yung greenhouse talaga. Yung tunay na greenhouse na. Pero dahil at matatanggal tong raised beds na to tsaka yung onion doon. So sabi ko sa asawa ko next year na lang kasi nakastable na kasi yung strawberry tsaka onion din eh. Kaya ayaw kong tanggalin sila or disturbuhin. So next year na lang kami bibili. So itong dito, corn dyan, tatanim ko tsaka yung dito itatanim ko yung kale tsaka dito ko din ata isali yung okra ko or peanuts. So we'll see. So wala pa akong masyadong fix na idea sa ngayon kasi hindi ko pa alam kung ilang kale na ilalagay ko dito kasi yung kale is malalaki yun eh. So hindi abot kasi mag-overwintering din sila. Pag overwintering, I think magtira lang ako ng 2. Ito, prutas na naman to siya. Tatanggalin ko pa to sila. Ayan. Kasi itong raspberry, pag hindi mo to sila tinitrim, mapupuno yung garden mo ng puro raspberry. At saka ayaw ko mangyari yun kasi sobrang dami na talaga. So enough lang yung 1 plant or 2 plants actually dito banda. So ayan, last year enjoy yung mga bata sa pag-harvest ng mga raspberries nito. Ang daming bunga. And dito tayo. Ito yung blueberries. Nakakatanim ko lang last year. So hopefully may ma-harvest kami dito. At ito ay big fruits na blueberry. Ayan. May lumalabas na mga dahon. Ayan. Ang gaganda na nila. Tapos ito banda din, blueberries doon to siya. 3 blueberries yung binili ko. Ay, parang may namulaklak na siya oh. Ang galing. Ito is New Zealand blueberries. So excited ako nito. Kasi yung mga bata mahilig kumain ng blueberries eh. Kaya nagsipag talaga si Mama Che na magtanim nito. And dyan is yung mga flowers dyan. Tanim ko at saka tanim ni Mama. And dito banda is apple. Apple tree. Ayan. Ito is apple tree ng aking asawa. Siya kasing pumili eh. May mga buds na oh. Tumutubo. Ayan. Diba? At saka banda doon, yun ang aking apple tree. Kasi ako yung pumili. Pero bakit walang masyadong bulaklak dito ah. Ayan. May mga bulaklak naman sila. Pero hindi masyadong marami. And more berries din dito. Raspberries din to siya. Kailangan ko itong itrim. Ikat kasi sira na to. Ito din, raspberries din to siya. Kailangan kong lumabas bukas para itrim yung mga yan. Ito, berries din to siya. Red color. Ewan ko ba kung anong pangalan nun. Wala na kasing pangalan dito. Nakatanggal na eh. And ito is yung blackberries. Ay, parang black siya na opposite sila nito. Ito red yung kulay at saka ito is black kulay. Ilagay ko na lang sa mamaya kung anong hitsura nito. Nakalimutan ko kasi eh. So, ayan. May 4 na berries dito. Ito raspberries. So, tingnan nyo. Pumunta na sila dito yung mga raspberries. Tatanggalin ko to para hindi dadami. Ayan, baniran pa dito. So, kailangan ko talagang lumabas ng garden at saka maglinis-linis dito. Ayan. So, punta tayo sa harap ng aming bahay na parang bakuran ko na. Kasi hindi namin lagi napupuntahan. May tanim din ako dito. So, another blueberries si Mama Che. Ito yung pangatlong blueberries na tanim ko. And ito ay American blueberries. Hindi siya ganun kahaba ngayon. And yeah, tumutubo na rin siya. And may 3 klaseng rows dito.
Ito ay pink, tsaka yan is yellow, and the last one there is red. Yung mama ko nagtanim nito nung andito siya last year. And dito naman banda is yung cherry. Magti 3 years na to siya. Tingnan nyo, oh. Bulaklak. Itong bulaklak, magiging ano din to sila, cherry. Kaya, pag-ingatan. Tsaka, dahil may dahon na siya, kailangan ko na to silang i-check pag may aphid sila. Kasi, yung first year neto, walang nag-survive na fruits dahil nga sa aphids. Ito yung yung sulong kumbaga, yung ants. Sila yung nagdadala ng aphids eh. Kaya, lalabas, andun pa, meron pa. Sila yung nagdadala ng mga aphids, saka yung aphids is nagsistay sa maliliit na sa dahon, saka namamatay sila. And the worst part is matanggal yung mga prutas natin. And may natira akong tulips ito, the red one, which looks really nice. Kasi dito banda is mga tulips. So, nung first na bumili ako ng tulips, dito ko sila tinanim, tsaka nilipat ko lang sila doon sa likuran. And so as you can see here, may empty space ako dito. Kaya plano ko dito ko itanim yung mga peanuts. So, yun yung ating tour ng aking mini greenhouse at saka sa backyard namin. And yeah, that's all for today. Thank you for watching. Bye-bye!